Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyo pong harapan sa mga oras na ito. Nagpapasalamat sa mga biyaya na patuloy naming tinatanggap mula sa inyo. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, marami kami mga nagagawang pagkakamali, O Father God. Pero Lord, nakatingin ka sa pag-ibig niyo po sa bawat isa sa amin, O Father God. Panalangin ko, O Jesus, na patuloy nga naturuan niyo kami tonight sa pag-aaral ninyo po mga salita, magkaroon ng buhay na kapangyarihan na manifestations ang bawat salita na aming mapapakinggan. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic for tonight sa topic 206, Light of the World. Kukuhanin natin yung ating main verse sa Matthew chapter 5 verses 14 to 16. Ang sabi po ng New Living Translation, "You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house." Sa verse 16, "In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father." Sa Tagalog, sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon sa atin, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So dito napakaganda ng verse. It explains to us na ang tunay na light of the world yung ating Panginoong Heso Kristo. Pero sinabi rin niya sa atin na mga anak niya na tayo daw yung ilaw ng sanlibutan. Pero ang instruction ng Panginoon, sana wag daw nating itago yung liwanag, yung ilaw. Ang gusto ng Lord, magliwanag sa atin yung liwanag ng Panginoon sa harap ng mga tao. Pakita natin sa pamamagitan ng ating testimony, ng kabaitan po natin, ng pagpapatawad po natin, ng pagbibigay po natin, ng pagmamahal po natin, hindi para sa ating mga sarili, kundi para mapapurihan ang ating Panginoon. Ayan, ito po yung simple illustration. Makikita po natin, 'di ba? Lahat naman siguro kapag brown out, kapag gumagamit po tayo ng kandila, syempre nilalagay natin 'yon sa mataas na bahagi ng isang room instead na itinatago natin or tinatakloban. At katulad din po ng lighthouse, 'di ba? So, bagamat malaki yung area nung lighthouse na madilim, pero nakikita po natin yung liwanag kasi naroon po siya sa mataas na bahagi. In the same way, gusto rin ng Panginoon ngayong liwanag na tinanggap natin sa Panginoon, mag-shine po ito sa world. Sa panahon ngayon, maraming tao naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. 'Di ba? Sa ating pamilya, sa trabaho, even sa lipunan. At even ngayon, nasa kapanahunan tayo na andun yung war, 'di ba? Na andun yung tumataas yun ng presyo ng langis. So naghahanap tayo ng liwanag sa gitna ng dilim. Si Jesus, siya yung mismo nagsabi, "I am the light of the world" sa John chapter 8 verse 12. Pero sa Matthew chapter 5, sinabi niya rin na you are the light of the world. Ang ibig sabihin lang po niyan, tayo mga anak ng Diyos, yung mga tumanggap kay Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, we are the recipients of the new covenant of grace. Tayo po yung tagapagdala ng liwanag ni Kristo. We're bearers of the light ng Panginoon. Hindi dahil sa ating sariling righteousness, kundi dahil sa kanyang biyaya na nasa atin. So again ha, kapag sinasabi natin na nasa atin na yung liwanag ng Lord, ang sinusuot po natin yung katwiran, yung kabanalan ng ating Panginoon, hindi yung ating sarili. At dahil doon tayo po'y namumuhay sang-ayon sa biyaya sa pag-ibig ng ating Panginoon. In the Jewish context, pag sinabi po nating light, ibig sabihin po ng God's presence. Katulad ng inawit natin kanina, di ba? Oh, the glory of your presence. Andun yung katotohanan, andun yung kaligtasan. Yun po yung ibig sabihin ng light. And then kinuha po yung verse na to dun sa Sermon on the Mount na matatagpuan po natin sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 7. Basically, binigay po ito ni Jesus upang ipakita yung lifestyle ng kingdom people.
Isa ito dun sa pinakamahabang turo ni Jesus Christ. Pinakita niya dito kung paano mamuhay bilang bahagi ng kanyang kaharian. So ito po yung context niyan. Kung makita po natin, so ang Lord nagse-share po ng nagse-sermon po dun sa mount, and then tinuturo nga na paano ba tayo mamumuhay bilang bahagi ng kanyang kaharian. It is a blueprint ng kingdom living, a lifestyle of humility, righteousness, love, and trusting the Lord. Pero sa New Covenant of Grace, ang liwanag ay hindi na nakabase sa pagsunod sa law, kundi sa pakikipag-isa kay Jesus Christ. Kaya nga di ba sabi, we're no longer under the law, but we're under the grace of the Lord. Kaya ang pagiging light of the world ay hindi obligasyon ng sariling gawa. Ito po ay bunga ng Christ living in us. Sabi ng Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan na ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So ako kasi naniniwala na if you truly understand the depth, yung lalim, yung lawak ng pag-ibig ng Diyos sa'yo, 'di ba? Talagang andun na maniniwala ka, mananampalataya ka, then yung respond mo talaga is pag-ibig din sa Diyos at pag-ibig sa iyong kapwa. Tandaan mo, we no longer live for ourselves. Ang Diyos na, si Jesus Christ na po, yung namumuhay sa bawat isa po sa atin. So ano po ba yung tinuturo sa atin ng verse na binasa po natin? Number 1, your identity, na tayo po yung ilaw ng mundo. Siyempre, ang tunay na liwanag si Jesus, sabi ng John chapter 8 verse 12, pero tinawag niya tayong maging light bearers. Ibig sabihin po niyan, dala natin yung kanyang presence. Dala natin dapat yung character ni Jesus, yung pagiging Christ-like, pagiging kamukha ni Kristo. Kaya nga tayo po ay Christians. We're nothing without Jesus Christ. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. So again yung identity po natin, we are the light of the world. We're bearers of the light na nanggagaling sa Panginoon. Pangalawa, yung visibility ng liwanag. Ngayong nasa iyo na yung liwanag, yung ilaw, hindi to dapat pwedeng itago. Tulad ng sito na hill, obvious ito at nakikita dapat ng lahat. Ang buhay ng Kristiyano ay dapat nakikita sa ating actions, hindi lang sa salita. So more than telling people na ang Lord, ang Savior mo ay si Jesus Christ or a born again Christian, dapat hindi lang po tayo sa salita, kundi nakikita talaga sa atin si Jesus. Dapat nakikita sa ating actions. Faith in action. Andun na pinapakita talaga natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. That we love God. Katulad ng ginagawa natin tonight, we're attending Bible study online. That we love others as well. Na yung natututunan natin na salita ng Diyos, ina-apply po natin. And then ano po ba yung purpose ng liwanag? Hindi ito para sa sariling glory, na ikaw yung ma-lift up, ikaw yung bida, ikaw yung mag-glorify, kundi para sa Diyos. Kapag nakikita ng tao ang ating good deeds, dapat ang resulta niyan papuri sa Ama, hindi sa atin. 'Di ba? Na kapag na-appreciate ka ng tao, nasasabihin sa'yo, nagbago ka na, bumait ka, ayan, salamat sa buhay mo, 'di ba? Dapat yes, you're also thankful to them, pero dapat yung glory binabalik po natin sa Panginoon. So pinapaalalahanan tayo nung verse na binasa po natin na bilang mga tagasunod ni Kristo, dala natin yung kanyang liwanag. Pero again, that light that comes from the Lord, hindi dapat yan tinatago. Hindi para ipagyabang na ikaw ay hallelujah, hallelujah na nag-aaral ka ng salita ng Diyos araw-araw, kundi pinapakita natin yon sa ating mga gawa. Kapag nagningning ang ating buhay, ang tao hindi sa atin napapahanga, kundi sa Diyos na siyang pinagmumulan ng liwanag. At nadodraw natin sila sa liwanag ng Panginoon. That's the main purpose. Na sila man din ay makakilala kay Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. 3 points ang gusto ko pong iwanan sa atin tonight. Ang point number 1 ko, light reveals truth. Yan, kung babasahin po natin yung Matthew chapter 23, talagang dito in-expose ni Jesus Christ yung hypocrisy ng mga Pharisees. Dito matindi yung pagtuliksa ni Jesus sa mga Pharisees at mga tagapagturo ng kautusan. Kung babasahin mo nga yung Bible,
ginamit ng Lord yung mga pinakamababagsik niyang salita sa mga Pariseo sa mga nagtuturo ng kautosan. Bakit? Sabi niya, sundin ang itinuturo nila pero huwag tularan ang kanilang gawa. Dahil hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. 'Di ba? Alam nila yung batas, tinuturo nila yon, and then sila man din hindi naman nila ina-apply ano ba yung tinuturo talaga ng ating Panginoon. Gusto lang daw nila yung mga upuang pandangal, mga pagbati sa palengke, tawaging guro, pero sa totoo puno sila ng pagpapanggap. Yan. Ang Lord kasi sees the motive of the heart. More than our actions, so pinapakita natin panlabas, nakikita ng Lord yung ating mga puso. Sabi nga ng Matthew 23 verse 28, you outwardly appear righteous to men. Mukha kang banal, 'di ba? Mukha kang masunurin, mukha kang makadiyos sa panlabas, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Ang tunay na dakila ay ang naglilingkod. Ang nagpapakumbaba ay itataas at ang nagmamataas ay ibababa. Sabi, the greatest among you will be the servant of others. Sabi ng Matthew chapter 23 verse 11. Ayan, sa huli, pinahayag ni Jesus yung kanyang lungkot at pagmamahal sa Jerusalem na paulit-ulit tumatanggi sa mga propeta. Dito talaga makikita po natin ang tindi ng pag-ibig ng Lord sa mga Hudyo, 'di ba? Pero bagamat ang Lord maraming miracles na pinakita ng ngalan ng salita ng Diyos, marami pa rin sa kanila na hindi tumanggap kay Jesus na Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. So yung Matthew 23 is basically a warning laban sa hypocrisy at paalala po sa atin na ang tunay na greatness ay nasa pagpapakumbaba at paglilingkod. Yan. So wag po nating asamin yung mga ministeryo sa simbahan, wag po nating tingnan kung anong ginagawa po natin sa church, kundi andun dapat sa atin yung humility, yung ating heart to serve the Lord and to serve His people. Kapag may ilaw, hindi na pwede magtago ang kasinungalingan. So ganun din tayo, hindi tayo perfect, 'di ba? Pero dapat tandaan mo na dala natin yung katotohanan ni Kristo na sa tingin ng Diyos Ama, we're already righteous kasi nga Jesus Christ enthrones in our hearts. Nakikita po sa atin yung Panginoon. We shine truth not by condemning but by living in the grace and the love of the Lord. Yung point number 2 ko, light guides the lost. Ang example po nito si Philip at saka yung Ethiopian eunuch sa Acts chapter 8 verses 26 to 40. So in this story, si Felipe po, inutusan siya ng isang anghel ng Panginoon. So merong divine intervention, merong clear instruction from the Holy Spirit na pumunta siya sa daan patungong Gaza para po dito sa Ethiopian eunuch na to. Doon kasi nakatagpo niya isang Ethiopian eunuch, isang mataas na opisyal na naglilingkod sa reyna ng Ethiopia. Ang ginagawa na ng eunuch na ito, nagbabasa siya mula sa aklat ni Propeta Isaiah. So ito po in the Old Testament time. Pero hindi na maintindihan anong ibig sabihin ng kanyang binabasa. So nilid ng Holy Spirit si Felipe, sumakay siya sa karwahe kasama tong eunuch, and then ang ginawa na pinaliwanag niya yung isinulat ni Isaiah in the Old Testament na tumutukoy kay Jesus, ang Messiah. So dahil doon, naunawaan ng Ethiopian eunuch na to na si Jesus Christ yung Panginoon tagapagligtas. Kaya nung siya ay naunawaan din niya yung importance ng baptism in water to express his faith publicly sa ating Panginoon. Kaya nung nakakita siya ng isang tubig, so sinabi na kay Felipe na i-baptize siya in water. Yan. Ipinangaral ni Felipe ang good news kay Kristo, at nang makarating sila sa lugar na may tubig, sinabi ng eunuch, narito ang tubig, ano makakahadlang para mabinyagan ako? Kaya't bininyagan siya ni Felipe. Makikita natin, baptism kasi dapat is meron kang knowledge. Kaya ginagawa siya, hindi dapat kapag sanggol ka or baby ka, di ba? Dapat meron kang knowledge na naunawaan mo na si Jesus Christ, Lord and Savior ng buhay mo. And then you decide to be baptized in water. Katulad nitong eunuch na to. And then pagkatapos ng bautismo, biglang nawala si Felipe. At ang eunuch ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay na puno ng kagalakan. E naniniwala ko patuloy silang nag-serve at naglingkod sa ating Panginoon. Ang kwento na ito ay nagpapakita ng liwanag ng Ebanghelyo ay para sa lahat ng tao. Kasi yung eunuch
is from Ethiopia, and Ethiopia is a gentle nation kasi 'di ba, Jews yung po yung pinili ng Lord, pero in-extend yung grace, yung love even to the Gentile. Even tayo, we're Filipinas, pero tayo po ay part of the gentle nation. Kahit saan sila nanggaling. Si Felipe ay naging instrumento para ipaliwanag ang kasulatan at dalhin ang eunuch sa pananampalataya kay Kristo. In the same way, ganun din dapat tayo. Hindi tayo tumitingin dun sa background, sa status, sa current na ginagawa ng tao na binabahagi na natin ang salita ng Diyos, kundi sumusunod tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. And then the Holy Spirit will be the one to transform or change that person. Hindi kasi siya trabaho ng tao, not even the church or the pastor or even that person himself. It is the work of the Holy Spirit. Kung wala kang ilaw sa daan, maliligaw ka. Pero kung may ilaw, makikita mo ang tamang direksyon. Tayo, church, ang ginagamit ng Diyos para i-guide ang mga taong naghahanap sa Kanya. 'Di ba? Even tonight, may ginamit ang Lord sa'yo kaya ka nakakatin ng Bible study online. In the same way, ganun ka rin. Gagamitin ka ng Lord for other people as well to hear the message of God. The Spirit empowers us to guide others, not by law, but by grace. Yung last point ko po, light glorifies God. Example nito would be si Peter at saka si John healing the layman sa Acts chapter 3. People praise God, not them. Sa kabanatang ito, ikinuwentong isang makapangyarihang himala na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni na Pedro at Juan. Andun yung pagpapagaling sa isang pilay. Sa pintuan ng templo, may isang lalaking pilay. Imagine mula pa pagkabata. At humingi siya ng limos. Sa halip na pera, sinabi ni Pedro, silver and gold I do not have. But what I have, I give you in the name of Jesus Christ, walk. At agad siyang tumayo, lumakad at nagpuri sa Diyos. At yung maganda dyan, hindi si Pedro, hindi si John yung napapurihan nung gumaling yung pilay na ito, kundi yung ating Panginoon. Kaya nga lagi kong sinasabi, when we are serving the Lord, dapat yung glory binabalik natin sa Panginoon. Kung minsan may pinagpriman tayo na hindi gumaling, dapat hindi rin tayo na-disappoint. Kasi as long as we're doing the will of the Lord, ginagawa natin yung part po natin. Ibig sabihin po no, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi ang pagpapagaling, hindi po yung trabaho ng tao. It is the work of the Holy Spirit. Namangha yung lahat ng nakakita at nagsama-sama sila sa portiko ng templo. Ipinaliwanag ni Pedro ng himala ay hindi dahil sa kanilang sariling kapangyarihan, kundi dahil kay Jesus na ipinako sa krus at muling nabuhay. Kaya yung mga taong yun nanampalataya kay Jesus. Tinawag niya ang mga tao na magsisi at manumbalik sa Diyos upang matanggap ang kapatawaran at bagong buhay. So yung Acts chapter 3 is a story ng himala at pangangaral, pinapakita ng kapangyarihan ni Kristo ang tunay na nagbibigay ng kagalingan at kaligtasan at tinatawag tayong magsisi at sumunod sa Kanya. So ang tunay na ilaw hindi para sa atin kundi para kay Lord. Kapag kumikilos tayo sa biyaya, tandaan po natin ang Diyos ang napupuri. Our good works are fruit of grace pointing back to the Father. So ang conclusion po natin, Jesus is the light and we carry His light. Hindi tayo yung liwanag. Again, we're just bearers, carrier ng liwanag ng Lord. Hindi tayo yung source ng liwanag. We're just reflectors of His glory. Sa New Covenant, ang liwanag na ito ay hindi napapasok, hindi nauubos dahil si Kristo mismo ang nasa bawat isa po sa atin. So paano ko siya ma-apply? Sa ating family, maging patient po tayo, maging loving, at magpakita ng Christ-like attitude. Sa ating school, sa ating mga trabaho, ipakita natin yung integrity, yung honesty, at saka yung compassion. Even in our community and nation, maging peacemaker po tayo, magbigay ng hope at magpakita ng malasakit. Kung saan ka man dalhin ng Diyos, so doon may ipakita ang liwanag niya. Hindi kailangan na mag-mission ka sa ibang bansa. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. So we have to live as carriers of Christ's light. Huwag mong itago, ipakita mo at hayaang ang Diyos ang mapuri sa buhay po natin. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito that you are the light of the world. At sinabi mo rin na we're also light of the world. We're just bearers of the light na nanggagaling sa inyo. Hindi po kami yung producers. And we pray na ma-imbibe po namin ang holiness, ang righteousness, ang godliness, ang Christ-likeness na nanggagaling po sa inyo, Father God. At makita po sa aming mga testimony, sa aming good works, sa aming good deeds, ang inyo pong
pag-ibig, Panginoon. And we pray na ma-extend po namin ang love na to na nanggaling sa inyo to other people as well, to love you and to love other people. Sa inyo, Lord, ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.